Kaya nga, hindi ko alam kung umiyak to si Chua eh. Sabi ni Chua, nung ano, sabi niya, hindi, meron pa po kami na inihandang witness. Sabi ni Lacson, pina-check ko sa staff ko, wala na. Ano yung sinasabi mong meron pa kayo? Pag-usapan muna natin yung ano, yung sinasabi ni Lacson na wala daw competent na witness. Kasi tama nga naman. Sinasabi nyo, may withdrawal. That's a fact. That's a fact that there is a withdrawal. And there is nothing wrong with having a withdrawal of such. 'Di ba? So the witness, itong particular na witness na ito, yung land bank manager o whatsoever ang kanyang posisyon, ay wala po siyang napatunayan na kaduda-duda. Ang napatunayan lang niya ay may withdrawal. So, alam naman natin may withdrawal. Tapos na sapat yun eh. May withdrawal. Okay, next witness. Tapos na yun. Ang tanong, anong ginawa doon sa withdrawal? Di ba? Doon pa nga lang sa issue ng withdrawal, ang dami na pong loopholes. Hindi niya masagot ng diretso. Ayon na rin yan kay Tulfo, di ba? Kay Erwin. Tinatanong siya. Lagi niyang tinuturo, hindi sigurado. Hindi, doon sinasabi niya wala siyang kaalaman. Ang may kaalaman, yung isa. Parang every time na lang, laging ganun. Wala silang kaalaman. At ang may alam, yung in charge sa time, bakit ka na andyan? I mean, bakit ka pinresinta ng prosecution? Alam ko, nandiyan ka dahil sinumpi ka ng prosecution. Pero, bakit siya pinresinta ng prosecution na wala naman siyang napatunayan? Remember, ang pinatutunayan dito ay yung paggastos o paglustay daw di umano ni VP Sara Duterte ng confidential fund. Pero dito, ang sinasabi lang, paulit-ulit, ay yung merong na-withdraw. At sinabi nila sa AMLAC na hindi nga hindi nga suspicious Kasi dalawa yan unusual and suspicious. Ipapaliwanag natin yan Bakit? Remember ito, sa bangko, pag ikaw nag-withdraw ka ng mahigit 500, at that time 500,000 Pero ngayon, I think 1 million na. O nag-deposit ka ng 1 million o nag-withdraw ka, ay matatawag na unusual yun at kailangan natitrigger ang AMLAC. Okay. Remember, this is a department. This is a Department of Education. Aba, naturalmente lalagpas ng 500,000 yan. 500,000 yung ordinaryong Pilipino pag nag-withdraw o nag-deposit, lagpas ng 500,000. Yan pa kayang isang departamento. So, doon sa issue ng unusual, ay hindi ibig sabihin illegal. Mamaya, papaliwanag natin yan. Itatanong din sa witness. Pero yung sinasabing suspicious, yun ibang usapan yun. Ano yung suspicious? Ibig sabihin, hindi siya pangkaraniwan at sunod-sunod at kahina-hinala. Mukhang, kaya nga suspicious mukhang illegal. So, dito, hindi nga napatunayan yung part na yon. Hindi nga nila masagot kung ito'y suspicious. Tapos, hindi man lang sila nagpresenta ng, sabi nga ni Lacson, competent witness para magsabing, sandali, yung pag-withdraw ng ganito kadalas, ay yan ay hindi ho tama. Kasi sa confidential na issue o yung sa ganyang klaseng area, yung intelligence, hindi naman ganyang kalaki ang withdrawal. Sana ganun yung sinasabi ni Lacson. Sana merong isang confidential na what do you call this? Parang spy, agent na may kaalaman sa confidential funds, sa intelligence funds, na magsasabing unusual yung ganyan na pag-withdraw. Wala nga. Tapos,
dito pa matindi nung tinanong si Chua. Kaya nga, hindi ko alam kung umiyak to si Chua eh. Sabi ni Chua, nung sabi niya, hindi, meron pa po kami na inihandang witness. Sabi ni Lacson, pina-check ko sa staff ko, wala na. Ano yung sinasabi mong meron pa kayo? Tapos ang biro na lang ni Escudero, baka confidential. Ganyan kayo pinagtatawanan na. Kasi hindi pa pwedeng surprise witness. Kasi court to eh. Hindi naman po ito propaganda. This is a court. Hindi pa pwedeng surprise. Kailangan ipresenta mo na kagad yung witness mo. Ipakita mo na yung witness mo. Sabihin mo na, ipapalista mo na yan. Isusubpina na yan. Hindi yung pwedeng surprise or confidential. Ay bay, gago pala talaga itong mga prosecution na to. Nasita tuloy sila ni Lacson. Siyempre, tinanong naman yung defense ni Escudero. Sabi niya, kayo, meron ba kayong witness na tunay na sabi niya, we have reservation. Okay, bakit reservation? Ibig sabihin nun, pag meron silang pinresentang witness, maybe, magpipresent kami ng aming witness na tatabla doon sa witness nila. Kaya reservation, hindi pa sigurado. Diba? Biglang humiritan naman si Escudero. Kaya lang, pasensya na kasi confidential pa yung witness nila eh. Kaya, nagigets ninyo? Kaya importante na pinalilista yung mga witness kasi hindi pa pwedeng one-sided ang pagpipresenta sa court. Dapat both side pinipresenta. So kung magpipresenta sila, magpapalista sila, ikaw naman bilang defense, magpapalista ka rin na susuplak dun sa kanilang witness para ngayon magbabanggaan ng ebidensya at yung judge ay magja-judge. Ganon po ang sistema sa korte. Hindi pa pwedeng confidential ang datingan. Chua, abogado ka eh. Alam mo ang problema kasi dito sa mga prosecution, feeling ko, hindi ito mga trial lawyer. Ito yung nag-bar, pumasa, nagkaroon ng titulong lawyer, attorney, tapos biglang tumakbo bilang public official, bilang congressman o councilor. Si Chua kasi galing siya bilang councilor yan eh. Biglang tumakbo, hindi na nag-practice. So, walang kakaranasan sa trial court. Siguro kung meron mang karanasan yan, baka nung dinimanda sila o di kaya naman nung sila'y umatin. Pero hanggang ganun, hindi talaga sila yung umusig, hindi sila yung litigator, hindi sila nasa defense, wala silang kalam-alam. Kaya tingnan nyo, puro sablay. Yun yung napansin. Ang alam ko, meron lang akong siguradong karanasan dyan. Siyempre, siguro naman si Jokno kasi din yan eh. Malamang sa malamang, may karanasan yan. Pero gayon pa man, dito sobrang sablay na po. Alam mo kung sino lang tingnan nyo, tatlo na yan. Si Lacson, si Raffy Tulfo. Ay, hindi pa pala. Wala pa pala si Raffy. Si Erwin pa lang. Okay? Tapos, alam mo kung sino lang ang sumang-ayon? Ito si Ontiveros. Ipi-play ko sa inyo kung sino lang ang sumang-ayon. Ontiveros for second round. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Kanina sa prosecution, involved limit. Magkano po yung cash involved limit? Sa branch po Sa namin. branch ninyo? Pwede ko bang hindi sagutin po yan for security? All right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede nyo sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So in Yes. any given day po kasi talagang wala po kami branch. So pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions po ng branch. for the Magkano day. po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us, mga ano po, maybe mga 20 M po. 20 M. So ito pong 125 million ay times 6 po.
dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then, sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo? Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center? Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin. And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day? Opo. Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina Opo. sa prosecution. Opo. Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President. Sa experience, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque. Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso? Meron naman po kasi silang inisyong advice. So binase naman po natin yung check Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded. Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in Opo. cash. Opo. Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a... Ay, nako, parang tanga si Ontiveros. Di nyo nakita? Nakita niya yung style niya. Yung style niya, pinalalabas niya na bakit may unusual. Yeah. May kaduda-duda. Kasi, dito kasi, ang goal dito ng mga propagandista, itong prosecution, at saka si Ontiveros, parang nasa prosecution eh. Pinaprosecute niya, alam mo yun? So, ang ano nila kasi dito, magkaroon lang ng duda. Yun ang importante sa kanila eh. Magduda ang taong bayan. Magduda yung senator judge. Eh dito, sa mga tanong ni Ontiveros, napahiya siya. Di ba tinanong niya kung tumatawag ba kayo dun sa parang office nyo para kumuha ng pera. Ano sagot? Oo. Pag lumagpas ba ng 20 million, tumatawag kayo? Actually, sabi niya, kahit hindi lumagpas ng 20 million, talagang tumatawag kami nun kasi kumukuha kami ng pera dun. So, ibig sabihin, there is nothing na pagdududahan mo. Tapos tinanong niya pa, di ba? Sa 3 dekada mo nang nagtatrabaho dyan, meron ka bang nakitang hihigit pa sa pag-withdraw ng ganyan? Yung style ni Ontiveros eh. Akala naman niya siguro kakagat yung witness. Sabi niya, wala po akong kaalaman kasi digital na ngayon eh. Digital na po ang withdrawal. So, hindi nang kailangan ng presensya ng tao na para pumunta doon. So, madaling salita, yung gustong palabasin ni Ontiveros na first time in history, ganito ang withdrawal. Kaya na naman ang ulul. Sabi ko nga, kawawa naman to si Ontiveros, ano? Kasi, alam mo, dapat sa susunod, mag-research ka muna na maigi. Tapos, tinanong niya pa, sa tingin mo ba otorisado ito ni Vice President Sara Duterte? Matik naman eh. Anything na lumabas sa departamento kailangan otorisado. So parang sa kanya, there is, sinasabi ng witness, not directly but indirectly, sinasabi niya there is no
suspicious. Which is hindi naman sinabi niyo sa mga ibang statement eh. There is no suspicious sa nangyari. Unusual because, again, dahil sa pag lumagpas ka na ng 500,000, kailangan nang i-report sa AMLAC. Matik yun. Mapa-private, mapa-public. At that time, pag lumagpas ka na, ano na po yun? Hindi na pangkaraniwan. Hindi naman po ibig sabihin ng hindi pangkaraniwan ay illegal. Sabi ko, alam mo, dito talaga pahiyang-pahiyaho itong si Ontiveros eh. Kasi, alam mo, ang problema sa kanya, pinipilit niya yung gusto niyang lumabas. Eto, panoorin naman natin yung kay Raffy Tulfo. Maganda ito kasi mismong yung mga kaalyado ni Marcos, nakikita na palpak itong witness. Ito, wait lang pakita natin na. Madam Witness, ayon sa COA Circular 2015-01, pagdating sa disbursement ng confidential fund, ang authorized lang dapat talaga yung head ng agency or yung designated person ng agency na yon. You agree? And in this case, ang SDO is Edward Fajarda. Alam na natin, kanina pa natin pag-usapan. Correct? Yes, sir. Now, anong mga dokumentong sinamite sa Land Bank, DepEd Land Bank para magpapatunay na in fact talagang si Edward Fajarda ang designated SDO? Wala po. Wala? Wala po. Anong sabihin wala? So, walang dokumentong isinumite na dinedesignate si Fajarda ng head ng agency na yan para sabihin ito ang SDO. Ito yung maging katransaksyon nyo? Wala? Wala. Laway lang? Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO. Right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the BP. Or kung ayaw ni BP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Who happens to be Fajarda. And you said wala. So sinabi ni Fajarda, hello, ako si Fajarda, akong designated na SDO ng DepEd, and agad-agad pininiwalaan niyo. During the first encashment, na-mention po ni Ma'am Sonia na mag-e-encash si Mr. Fajarda, pero parang hindi naman niya na-mention na SDO. No, ma'am. Ang ibig sabihin, dapat someone should have endorsed Fajarda as the SDO for the DepEd. Sabi mo, wala. So pumunta lang si Fajarda doon, presenta yung sarili niya, sinabi niya akong SDO ng DepEd, and then sabi niya, okay, sige. Yes, So hindi sir. kayo sumunod doon sa patakaran ng COA circular? Wala pong na-present sa amin, sir. Wala. Okay, so paano niyo malaman kung si Fajarda talagang authorized na mag-withdraw o makipag-transact ng limpak-limpak na salapi sa Land Bank DepEd? As payee of the check, in-honor na po namin yun. As pay of the check. So sino ang tumatawag sa inyo para sabihin na si Fajarda pupunta dyan at mag-withdraw ng such and such amount of money day before or 2 days before? Si Miss Sonia De Leon po. Sino po si Sonia De Leon? Siya po ang head ng cash division ng DepEd. Okay, siya yung kilala niyong head cash division ng DepEd. Pero you know what, nagtataka pa rin ako na wala kayong hawak na dokumento na nagsasabing si Fajarda ang designated SDO coming from the head of that agency na pirmado. Wala. Wala, sir. Thank you, Madam. Your Honor. Thank you, Senator Judge Rafi. Actually, the chair would like to make a brief interjection. The payee of the check is Fajarda. Correct, ma'am? Yes, sir. So kung kanino nakapangalan yung check, doon yung ibibigay. Yes. Yung cash o kapalit Yes, yung Your check. Kung SDO man siya o hindi. Pero ayon sa COA Circular,
SDO lamang ang pwedeng pangalanan ng mga ganyan cheque. Hindi nyo na po alam yung bagay na yan. Nag-ano lang po kami sa page ng cheque, sir. Kung kaninong pangalan yung nakalagay doon, yun po ang sinusunod lang niya. Alam mo, eto hindi ko alam kung pinalalabas ba ni Tulfo, ni Raffy Tulfo, na merong discrepancy doon sa pag-withdraw. Hindi ko alam kung nagiging sarcastic siya by saying na bakit iba ang nag-withdraw. Pero nilinaw naman noong sa Land Bank na syempre kung nakanino yung payee, ala naman ibigay sa iba kung ibang pangalan na andyan. At ano naman yun? Yun po ay bank standard na pag may payee, pangalan ko, ito pangalan ko, tapos magbibigay ako ng ID, at ako yan. Bibigay sa akin yung pera. Karapatan yun nung may hawak ng cheque. Diba? Hindi ko alam kung nagiging sarcastic lang si Raffy Tulfo or gusto lang niyang palabasin na merong discrepancy ginawa ang office, not office of the Vice President, but the DepEd in relation with their secretary na si VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung yun ang pinalalabas niya. But one thing is for sure, dito sa mga bagay na to, ang nabibiyak, hindi naman si VP Sara Duterte. O ang parang nasusuplak o napapanatan ay hindi si VP Sara Duterte. Kung hindi, yung witness. Kung sinasabi nga dito, parang sinasabi ni Escudero, bumase kayo sa payee. Hindi kayo bumase sa circular ng COA na dapat kung sino yung SDO, siya dapat ang kumuha. Diba? Tinanong niya yon. Ano sagot niya? Opo, sa payee. Hindi niya alam yung sa circular ng COA. So dito, makikita mo, na loob-loob ko, walang kwenta pala yung witness nyo. Hindi niya alam ang takbuhin. Hindi niya alam ang patakaran. Diyan palang basag na siya. Di ba? Pagpasensyaan nyo na, hindi ko binabanatan yung witness pero diyan pa lang, malalaman mo na meron ng pagkakamali yung manager. So, kung meron palang pagkakamali yung manager o itong Tagalan Bank, paano ka makakasigurado na yung sinasabi niya na mga withdrawals ay suspicious? Hindi. Wala. Ibig sabihin, this person has no credibility in terms of movements of money inside the government. Yun yung nabasag dyan. I'm not sure kung yun ang gustong palabasin ni Raffy Tulfo o baka gusto niyang palabasin ay sirain yung sistema ng ginawa ng DepEd. Pero ang siguradong lumabas dyan ay walang alam yung Tagalan Bank pagdating sa transaction within the government. So therefore, if a witness na pinresent ng prosecution walang knowledge, hindi alam ang sistema, so hindi siya pwedeng maging sapat na witness or competent witness against doon sa paglulustay ng pera. Naintindihan niya ibig sabihin? Remember, ang pinatutunayan dito is not yung transaction. And the burden of proof, hindi sa defense. Kaya nga hindi na nagtanong yung defense Bakit? Doon pa lang sa mga tanong ng mga senador, sumabog na yung credibility nung witness na pinresenta ng prosecution. Ibig sabihin, walang alam. Hindi ka panipaniwala. Kasi walang alam pagdating sa transaction within the government. Yan yung sinasabi kong kapalpakan ng prosecution. Sobrang palpak ng prosecution, nagpresenta sila ng witness na hindi alam ang takbuhan sa loob o proseso sa loob ng government. Dito pa lang sa simpleng tanong ni Escudero. So hindi nyo alam yung circular ng COA na dapat sa SD wala ibibigay yung pera. Basta doon sa payee. Doon pa lang sabog na I mean, wasak na yung credibility ng witness. Kung wala ka palang alam, madam, kung ako nga yung witness, syempre, kung ako nga yung senator judge, tatanong ko na lang, kung wala ka palang alam, anong ginagawa mo dyan?
Hindi mo pala alam ang takbuhin na nangyayari within the government agencies. Kasi remember, Land Bank is a government agencies and DepEd is a government agency. Therefore, they're governed by COA in terms of transaction ng pera. Hindi niya alam. So, paano mo masasabi na tama yung ginawa nila na nireport yung unusual? Doon pa lang sabog na po. Kasi yun ang pinalalabas ng prosecution dito. Ang goal ng prosecution dito, magkaroon ng duda ang mga senator judge at ang taong bayan na there is a kaduda-duda, doubtful withdrawal of money from the DepEd. Wala nga.